Natin ng Diyos sa bagong linggo na ipinagkaloob niya sa atin. Purihin at pasalamatan natin ng Diyos sa ikatlong linggo sa buwan ng Hulyo. At sa ating mga pagbasa, narinig natin ang tungkol sa pastol na mangangalaga sa mga tupa o sa kawan. Sa unang pagbasa, narinig natin nagtatampo ang Diyos kasi yung kanyang kawan, ang kanyang mga tupa, ang bayan ng Israel, ay napabayaan ng mga itinalaga niyang pastol. Ito ay napangalat, nabubuhay sa takot, nagugutom, napabayaan. Kaya ang sabi ng Panginoon, hihirang ako ng bagong pastol na mangangalaga sa kanila. Samantala sa Salmong Tugunan, sumagot tayo na ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magdarahop. Kasi kapag ang Panginoon ang pastol, tiyak at sigurado tayo ay hindi mangangailangan ng anupaman sapagkat nasa Kanya ang lahat. Alam niya kung saan niya tayo papastulan. He knows where the greener pasture is. Kaya naman sa Ebanghelyo, nung makita ni Jesus, ang napakaraming tao, nahabag siya. Kasi sabi ng Ebanghelyo, para silang mga tupa na walang pastol. Bakit nga ba nakakaawa o kahabag-habag ang mga tupa na walang pastol? Alam ninyo, ang mga tupa kasi, may tatlong dahilan kung bakit kaawa-awa sila kapag walang magpapastol sa kanila. Una, ang mga tupa kasi ay short-sighted. Medyo maiksi ang kanilang pananaw o pagtingin, kaya they can easily get lost. Hindi nila nakikita yung malayo. Kahit na bangin na pala ang pupuntahan nila, lakad lang, hanggang sa ilong lang nila ang nakikita nila. So they can easily get lost without a shepherd. Kaya kailangan nila ng leader o magli-lead sa kanila. Kailangan nila ng pastol na gagabay sa kanila para hindi sila maligaw. Pangalawang dahilan, kaya nakakaawa ang mga tupa kapag walang pastol kasi they are meek animals. M-E-E-K. Maamo. Ang mga tupa, hindi naman kagaya ng mga aso yan. Kapag nadaanan natin, hindi naman hahabol yan at mangangagat. May nakita na ba kayong tupa na nangangagat at humahabol? Wala. Kasi maamo nga sila eh. In fact, kapag dadalhin na sila sa katayan, umiiyak daw sila. Lumuluha sila. Kasi they cannot defend themselves. Hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili nila kapag dumating ang mabangis na asong gubat o kaya ang leon, no? Siguradong kakainin, sasagpangin, lalapain sila. Kaya kailangan nila ng protektor o tagapagtanggol. Ang pastol, kaya meron siyang tungkod o staff, may pamalo, para kapag merong mabangis na hayop na lalapa sa kanyang mga alagang tupa, hahampasin niya ito, itataboy niya ito. Kaya kailangan nila ng pastol. They need to have a protector. Pangatlo, ang mga tupa ho ay medyo konti ang kanilang IQ. Kasi hindi nila alam kung saan naroon ang mainam na pastulan. Hindi nila alam kung nasaan yung buffet 101 ng greener pasture, no? Tayo alam natin yan eh. Saan ba ang masarap na kainan? Yan, no?
Saan ba ang mas maganda na masarap ang pagkain, no? Pero yung mga tupa, hindi nila alam kung saan ang mainam na pastulan at ang malinis na batisan. Kaya mamamatay sila sa gutom. Kaya kailangan nila ng pastol para dalhin sila. Ituro sa kanila kung saan naroroon yung greener pasture. Kaya kapag wala yung pastol, kawawa at kahabag-habag ang mga tupa. Pero ang tanong, at mahalagang tanong, paano kaya kung yung pastol ang naliligaw or at a lost? What if the shepherd himself is at lost? Or what if yung pastol mismo mahina, natatakot, hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya? Paano niya ipagtatanggol ang mga tupa niya? Paano niya ipagtatanggol ang kawan niya? Baka una pa siyang tatakbo ng mabilis pag dumating ang mabangis na asong gubat. O paano rin kung yung pastol ay gutom na gutom, laging gutom? Baka yung mga tupa niya, ang kainin niya, ikakaldereta niya, lamb chops, o kaya inihaw na tupa. What if the shepherd is at loss, is weak, or is starving, or hungry? The flock or the sheep are in danger. Kaya nga mahirap ho ang maging pastol din. Kasi yung pastol, bilang tao, naliligaw din, nanghihina din, nagugutom din, sapagkat mabigat sa balikat ang tungkulin ng isang pastol. Kaya nga napakaganda ho ng paanyaya ni Jesus sa kanyang mga itinalagang pastol, ang kanyang mga disipulo. Marahil nung nakita niya na napagod na rin sa dami ng mga tao, hindi na makakain, hindi na magkaugaga, sabi ng Panginoon, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Kayo hong mga nagpapastol, magulang, guro, leaders ng simbahan o ng community, kailangan ho natin ito paminsan-minsan yung nagpapahinga at lumalayo din para makapag-recharge tayo ng energy. Kasi kapag yung pastol naligaw, nanghina at nagutom, delikado ang mga tupa. Delikado ang mga tupa kapag wala yung pastol. Naalala ko tuloy, meron hong isang foreigner na dumalaw dito sa Pilipinas. Yung foreigner na iyon magmimisa dito sa Santo Niño. Pero marunong siya mag-drive at gusto niyang makapag-practice mag-drive sa Manila. Sabi niya doon sa driver, ako nang bahala mag-drive ha, turo mo lang sa akin yung kalsada, papunta doon sa Santo Niño, sabi niya. Nung malapit na sila dito, meron silang nakitang maraming baka sa kalsada. Ang kawawa at pobreng driver, dahil hindi nakapag-aral at hindi marunong mag-Ingles, sa sobrang taranta niya, dahil mabilis ang takbo ng foreigner, sabi niya, Father, the beep. Hindi niya alam kung ano yung English ng baka, kaya ang naalala niya, corned beef, no? Sabi niya, Father, the beep, no?
Matatamaan na kasi yung baka nasa kalsada kasi walang nagpapastol. No? So they are in danger kapag walang pastol. Kaya naman ang paalala at paanyaya sa atin, kasi yung pastol nga, pag minsan hindi tayo matututukan lahat. Hindi lahat ng tupa ay kayang bantayan 24/7, isa-isa. Although pwedeng gawin yon ng pastol, pero talagang sobrang hirap. Kaya ano ang paanyaya sa atin? Sana kung merong mabuting pastol, meron din mabuting tupa. Sana tayong mga tupa, matuto din tayong magsumikap, pumunta o hanapin ang mainam na pastulan. Huwag iaasa lahat sa pastol. Kasi ang pastol nahihirapan kapag ang mga pinapastulan niya ay mga black sheep. Naranasan nyo na bang magkaroon ng black sheep sa pamilya? Sakit sa ulo ng magulang. Sakit sa puso at kalooban ng nagpapastol. Kaya sana maging mabuting tupa din tayo. Or else, maririnig natin yung salitang, anak ng tupa naman, ang tanda-tanda mo na, ang tigas pa rin ng ulo mo. Anak ng tupa naman, ang tanda-tanda mo na. Hanggang ngayon, di mo pa rin alam yung tama sa mali. Anak ng tupa naman, ang tanda-tanda mo na, ang sama pa rin ng ugali mo. Ang damot mo pa rin, ang sungit mo pa rin, ang iksi pa rin ng pasensya. Mapapaanak ng tupa ka na lang no? Pero sana, maging mabuting tupa tayo. Paano ba tayo magiging mabuting tupa? 4 na paraan na pwede nating gawin at nawa, sana magawa natin. Bakit namatay ang aking, ayan. So, tupa, upang maging tupa, T-U-P-A, no? Una, letter T, sana tayo ay tumutupad sa utos ng pastol. Kapag sinabi ng pastol, huwag mong gagawin dyan. Masisira ang buhay mo dyan. Huwag kang pupunta dyan. Mapapariwara ang kinabukasan mo dyan. Huwag mong gagawin yan. Masisira ang relasyon mo sa pamilya mo o sa asawa mo kapag ginawa mo yan. Huwag mong titikman yan. Masisira ang katawan mo dyan. Makinig tayo sa pastol at tumupad tayo sa kanyang utos. Letter U, sana unang-una na nakikinig sa pastol. Paggising natin sa umaga, makinig tayo sa salita ng Diyos. Makinig tayo sa turo at pangaral ng simbahan, sa mga mangangaral nito. Huwag tayong masyadong magpalunod sa dami ng mga nagsasalita at ingay ng mundo na pagminsan nakalilito at nakaliligaw ng landas. Kasi nagbibigay ng mga hindi tamang impormasyon at hindi tamang paraan ng paggabay sa buhay. Kaya unang-una na nakikinig tayo sa pastol. Pangatlo, letter P, sana palagi tayong lumalapit sa pastol. Kasi kapag malapit ka sa pastol, malayo ka sa kapahamakan. Kapag lumalapit pa lang yung mabangis na asong gubat, itataboy na siya, hahampasin na siya ng pastol. Diba sabi nga ni Peter sa kanyang sulat, first letter of Peter chapter 5 verse 8, the devil is prowling like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, solid in your faith. Lumapit tayo sa pastol kasi kapag malayo tayo sa kanya, mas madali tayong masisilo, mahuhuli, masasagpang, makakain ng demonyo na nag-aanyong leon.
laging lumalapit sa pastol. At panghuli, letter A, sana aalagaan ng sarili bilang isang tupa para maalagaan din natin ang kapwa tupa natin na pagminsan nanghihina, nawawala, nagugutom. Kasi kapag marunong tayong mag-alaga ng sarili natin, tayo rin ay magiging pastol sa kapwa tupa natin. Mga minamahal na kapatid, sana pangarapin natin na makarating sa mainam na pastulan sa pamamagitan ng pagiging mabuting tupa, sa pamamagitan ng tumutupad sa mga utos ng pastol, unang-una sa pakikinig sa pastol, palagi tayong lumalapit sa pastol at aalagaan natin ang sarili natin upang maging pastol din tayo sa kapwa tupa natin. So sana maging mabuting tupa ka sa iyong pamilya at sa iyong kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat, ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako